Bukawi sa Barangay Lulumboy ay matatagpuan po natin ang isang simbahan po ba na tunay na namumukod tangi. Patok ito po sa mga turista dahil sa malaki drama nitong vibes. Ngunit higit pa sa kakaibang anyo nito, narito po ang isang malalim at mas malalim na kwento. Isang kwento ng pananampalataya, sakripisyo at yung tinatawag nating katapangan. Atin pong balikan at kilalanin ang buhay ng kauna-unahang Koreanong paring Katoliko. Alam niyo po ba kung sino ito? Si San Andres Kim Tae-gon. At yan po, alamin natin, ha? Dito po sa Galing Bulacan. Pananampalataya, sakripisyo, katapangan. Sa bayan ng Bukawi, Bulacan ay matatagpuan ang isang simbahan na namumukod tangi ang disenyo. Sa una ay aakalain mong ikaw ay nasa bansang Korea dahil sa arkitektura nito. Kaya naman, dinarayo ito ng maraming turista dahil sa malaki drama vibes nito. Ngunit higit pa sa kakaibang disenyo nito, nakapaloob ang isang kwento. Ating kilalanin si Saint Andrew Kim Tae-gon, A Life Offered in Faith. Si San Andres Kim Tae-gon ang naging kauna-unahang pari Katoliko ng bansa po ng Korea. Ang kanyang buhay ay naging ehemplo sa buong Katolisismo sa kanyang pagiging matapang, masigasig sa ating pananampalatayang Katoliko. Ang buhay ni Saint Andrew Kim ay hindi naging madali sapagkat ang pamilya nila ay convert ng Catholic faith. During that time, ang Katolisismo ay ipinagbabawal ng Joseon Dynasty. At ang pagiging Katoliko noong mga panahon na yon ay nabibingit sa kamatayan. Nung nandito na sila noong taong 1839, nanalagi sila dito sa Lulumboy at dito ay nag-aaral sila ng teolohiya. Si Andres Kim daw ay laging nakikitang nag-aaral sa ilalim ng puno ng mangga nakatanim dito sa lupaing ito. Nang maging pari na si San Andres Kim sa edad niya na 24, siya ay nagpumilit bumalik sa Korea para gampanan niya yung kanyang pagiging pari. At siya ay kinulong, tinorture, at hanggang sa huli tuwing tinatanong siya doon na ikaw ba ay Katoliko? Ang sasagot niya, oo, ako'y isang Katoliko at ako'y isang pari. Sa murang edad na 25, kasama si Venerable Thomas Cho Young-ok, ay tinanggap niya ang pagiging martir alang-alang sa pananampalataya. Ang kanyang dugo ay naging binhi ng mas matatag na pananampalataya sa Korea. Sa bawat hakbang natin sa kasaysayan, naway maging inspirasyon si Saint Andrew Kim Tae-gon na sa gitna ng pagsubok, piliin natin maging matatag, maging matapang, at maging tapat sa pagsunod sa pananampalataya. Sa ngayon, ang Shrine of Saint Andrew Kim Tae-gon ay nagsisilbing tahanan ng Sisters of Saint Andrew Convent. Dito rin matatagpuan ang isang mahalagang biyaya ng pananampalataya, ang first-class relic ni Saint Andrew Kim Tae-gon, partikular ang kanyang vertebrae o backbone. Kung nais ninyong bisitahin, bukas ang lugar para sa mga nagnanais mamasyal at magnilay. Maaari rin itong maging lokasyon para sa prenuptial photoshoot, kung saan pinagsama-sama ang pananampalataya, kultura, at kahanga-hangang arkitekturang hango sa Korea.